MBC Network News, broadcasting nationwide, worldwide, and netwide. From MBC Manila Broadcasting Company in Pasay City, ito ang MBC Network News. Sa headlines ng MBC Network News, mga transport group humirit ng dagdag pasahe sa jeepney. Piso muling nakabawi kontra dolyar. Ugnayan ni PNP Chief Bato de la Rosa at Colonel Marcos ibinunyag ni Pangulong Duterte. Sa trending news, garapal na jeepney driver ng git-git ng sasakyan. Sa good news, long weekend, asahan na sa Pasko at pagpasok ng bagong taon. Sa Alam Ba News, alamin paano nasangkot ang Pilipinas sa Bangladesh bank heist. Sa news coverage, no zip sleeping bag na imbento. Balita mula sa Estados Unidos, Russian President Vladimir Putin kinilala bilang world's most powerful person. Sa Game Now, San Beda nagpalabas ng pahayag ukol sa pag-alis ni Coach Jamaica. Sa showbiz, anak ni Rosana Roses niresbakan din ang basher ng kanyang ina. Ses Quesada nag-walk out sa isang film festival dahil hindi kilala ng nasa reception. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao at buong mundo. Samahan po ninyo ako ng kalating oras sa ating balitaan. Bago matapos ang taon, may hirit ang mga transport group na dagdag sa pasahe sa jeepney. Sa urgent motion na iniharap ng grupong ACTO sa LTFRB, hiniling nito na maitaas ang minimum na pasahe sa jeep sa kasalukuyang 7 pesos. Kung magkano ang hirit ng ACTO, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Idubas. Humirit ang apat na transport group sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB na aksyonan na ang kanilang petisyon para sa provisional increase sa minimum na pasahe sa pampasaherong jeepney. Sa urgent motion na iniharap ng grupong ACTO sa LTFRB, hiniling nito na maitaas ang minimum na pasahe sa 8 pesos mula sa kasalukuyang 7 pesos. Ikinatwira ng ACTO na malaki ang itinaas ng presyo ng gasolina na umabot sa 8 pesos simula nang mag-umpisa ang taon. Kasama ng ACTO sa kanilang petisyon ang FEDUDAP, Transport Operators and Drivers Association of the Philippines at Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas. Para sa MBC Network News, RH48 Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Muling nakabawi ang piso kontra dolyar. Kung magkano ang inangat ng piso at kung magtutuloy-tuloy ba ang pagtaas ng value ng piso. Alamin natin sa report ni RH44 Vien Dacles. Nakabawi ang piso laban sa dolyar para sa ikalawang sunod na trading. Nadagdagan ang halaga ng local currency ng 4.5 sentimos nang magsara sa 49 pesos and 73 centavos bawat dolyar mula sa 49 pesos and 76 centavos noong Martes. Ipinaliwanag ni Astro del Castillo, Managing Director ng First Grade Finance Incorporated, na pansamantalang nabawasan ang demand sa dolyar habang inaantabayanan ang mahalagang anunsyo mula sa US Federal Reserve. Ito ay matapos umpisahan ang meeting tungkol sa monetary policy na ayon sa iba pang financial at market analyst ay hahantong sa pagtaas ng interest rate sa Amerika. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Ibinunyag ni Pangulong Duterte sa kanyang talumpati sa harap ng Filipino community sa Cambodia ang lihim ni PNP Chief Bato de la Rosa at CIDG Region 8 Director Superintendent Marvin Marcos na una nang sinibak sa pwesto matapos masangkot sa katiwalian at ibinalik naman sa katulungkulan ng hepe ng kapulisan. Kung ano ang lihim sa ugnayan ng dalawa, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Idubas.
Ibinunyag ni Pangulong Digong Duterte ang sikreto ni na PNP Chief Bato de la Rosa at CIDG Region 8 Director Superintendent Marvin Marcos kung bakit malapit ang mga ito sa isa't isa. Sa kanyang talumpati sa harap ng Filipino community sa Cambodia, sinabi ng Pangulo na mista o magkaklase sa PMA sina Bato at Marcos na sangkot sa pagpatay kay Albuera Mayor Rolando Espinosa sa Baybay Jail. Sinabi ni Digong na noong malaman niya na mista ang dalawang opisyal ay siya na mismo ang pumigil na wag itong sibakin dahil gusto niyang malaman kung hanggang saan ang nakontaminate nito sa kanyang mga tauhan. Ko, doon ako maniwala. Sabi na bakit si Duterte na didepensahan niyan? Si Marcos ayaw tanggalin. Ay, ano ba talaga sekreto niya? Iyon Marcos, classmate niya. So, sa PMA, mista niya Pero I believe in his good faith. Pinalitan niya lahat yung mga pulis nang umupo siya that were tainted with drugs. But he never knew na pati pala yung mista niya, nilagay niya doon sa pwesto, may bukol rin. So nung nalaman ko, sabi ko, totoo yun. Ako ang nagsabi, wag mo nang tanggalin yan. Total, ikaw lang rin naglagay niyan. Hayaan natin, tignan ko kung hanggang saan ang nakontaminate niya. He was a regional CIDG. Kung ilan ang pulis na nakuha niya. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Senado nagpatawag ng executive session kaugnay sa pagkamatay ni Mayor Espinosa. Magbabalita si RH12, Manang Milky Rigunan. Nagpatawag ng executive session ang Senate Committee on Public Order and Illegal Drugs para tuluyan ang maisalang investigasyon sa pagpatay kay Albuera late Mayor Rolando Espinosa. Kasama sa may pinatawag ng komite na pinamumunuan ni Senator Panfilo Lacson ay ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation at si Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Layunin ng executive session makuha ang kumpletong detalye ng internal investigation ng NBI nang maisyuhan ng search warrant ang mga miyembro ng PNP-CIDG sa Region 8. Sa resulta ng NBI investigation, biktima ng rob-out o sadyang pinatay si Espinosa. Pero hindi natukoy sa investigasyon kung sino ang nag-utos sa CIDG Region 8 na pinamumunuan ni Superintendent Marvin Marcos na ipapatay si Espinosa sa loob mismo ng selda nito sa Leyte Sub-Provincial Jail. Umapel lang si Senator Lacson sa DOJ na bilisan ang preliminary investigation sa naturang kaso. Yan ang DZRH News, Milky Rigunan, RH12, naglilingkod sa pagbabalita. Hindi bababa sa 30 katao ang napapatay kada araw simula ng umarangkada ang Duterte administration. Kung ilan na ang kabuuang drug suspects na naitumba sa loob ng 167 araw ni Pangulong Duterte. At kung saan ang galing ang datos na ito, alamin natin sa report ni RH44, Vien Douglas. Hindi bababa sa 30 katao ang napatay bawat araw simula ng nakalipas na 167 araw ng Duterte administration. Batay sa record ng PNP, nasa 2,102 drug suspects ang naitumba matapos umanong manlaban sa mga pulis habang 2,886 na iba pa ang nasawi sa ilalim ng mga kahina-hinalang pagkakataon. Sa kabuuan ay umakyat na sa 4,988 ang napatay umpisa nang ideklara ng presidente ang all-out war laban sa illegal drugs. Ang nabanggit na bilang ay naitala sa loob lamang ng halos 6 na buwan habang 40,932 adik at pushers ang naaresto mula July 1 hanggang kahapon. Samantala, hindi na matutuloy ang pagbisita sa Pilipinas ng kinatawan mula sa United Nations na nagpahayag ng interes na imbestigahan ang mga nagaganap na patayan sa bansa. Ito'y matapos i-anunsyo ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay na nagpasya ang gobyerno na kansilahin ang naturang misyon ni UN Special Rapporteur on Extrajudicial Killings Agnes Callamard.
Ayon sa kalihim, ginawa ang naturang desisyon dahil sa pagtanggi ni Calamard na tanggapin ang mga itinakdang kondisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang gagawing pag-iimbestiga. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Mga expired at peking gamot na kumpiska ng Food and Drug Administration. Magbabalita si RH32 Jimmy Angay-Angay. Nakumpiska ng Food and Drug Administration ang mga expired na umano na gamot at hindi rehistrado sa FDA sa ilang mga butika at ospital sa Leon 8. Ito ang sinabi ni Atty. Annabel Rivera ng FDA Area Director for Visayas. Sa sunod-sunod ay sinagawang surveillance, naging positibang mga ito na nagbibinta. Itinanggi naman ng FDA ang mga pangalan ng mga butika dahil nasa korte ng kaso na i-file na ng kanilang tanggapan. Criminally at civilly liable ang mga naturang butika dahil ang mga gamot na ito na kailang binibinta ay delikado na sa mga makakainom. Pinayo naman ni Atty. Rivera sa mga bibili ng gamot na tingnan ang expiry date at kung rehistrado ba ito sa FDA. Iyan ang Desserts News mula dito sa Tacloban. Ito si Jimmy Angay-Angay, RH32, naglilingkod sa pagbabalita. Tanggal na sa serbisyo ang 2 intelligence officers ng Bureau of Immigration na sangkot sa 50 milyong pisong extortion scandal. Kung sino-sino ang mga ito at kung ano ang mga reklamong kanilang kakaharapin, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Idubas. Sinibak na ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ang 2 intelligence officers ng Bureau of Immigration na isinasangkot sa 50 million pesos extortion scandal. Ang nirelieve ay sina Acting BI Intelligence Division Chief Charles Calima Jr. at Technical Assistant for Intel Edward Chan. Sa kanyang kautusan, sinabi ni Aguirre na terminated na effective immediately ang co-terminus appointment ng 2 nabanggit na opisyal. Ginawa ng Justice Secretary ang dismissal order matapos irekomenda kay Pangulong Rodrigo Duterte ang kahalintulad na hakbang laban kina Immigration Deputy Commissioner Al Argosinio at Michael Robles. Sina Argosinio at Robles ay inakusahang tumanggap ng 50 million pesos na galing kay Chinese gambling tycoon Jack Lam sa pamamagitan ni retired Chief Superintendent Wally Sombrero. 30 million mula sa nabanggit na halaga ay isinorender ng 2 deputy commissioners sa DOJ. Makalipas ang 16 na araw at ang 18 milyon ay napunta umano kay Calima habang ang 2 milyon ay kay Sombrero bilang broker's fee. Sina Argosinio at Robles ay parehong kabrad ni na Aguirre at Pangulong Duterte sa Lex Talionis ng San Beda College of Law. Para sa MBC Network News, RH48 Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Mga abusadong employer, bantay sarado ng Dole, Cagayan. Magbabalita si RH31 Gary Libunao. Harap-harap ang hinamon ng reporter na ito, ang Department of Labor and Employment na pinamumunuan ni Director Sixto Rodriguez na ipatupad ang kanilang mandato upang tugunin ang kapakanan ng mga manggagawa sa Cagayan Valley na labis na inaabuso ng mga employer. Halatang nasuko lang ang abogadong direktor nang makarating sa kanyang kaalaman na tila nagpabaya ang kanyang mga tauhan kaya't nagmalabis umano ang isang Candice Megamart na pagmamayari ng isang Cyrus Ontiveros na nagpapasweldo lamang umano ng 100 piso kada araw sa kanyang mga tauhan sa groserya at lantaran umanong inaabuso ang Endo dahil sa pamamaraan nitong fire and hire. Nagbitiw ng pangako si Director Rodriguez na maliban sa inireklamong kumpanya ng Candice, paiigtingin pa nito ang monitoring sa mga umaabusong employer sa Region 2 sa harapan mismo ng mga kagawad ng media sa isinagawang tipon-tipan sa Philippine Information Agency. Mula sa Cagayan Valley, Gary Bunano, RH31, naglilingkod sa pagbabalita. Sa balitang showbiz, anak ni Rosana Roses ni Res Bacandin ang basher ng kanyang ina. Magbabalita si RH43, si Rocky.
Hindi pinalampas ng anak ni Rosana Roses na si Michelle Grace Adriano ang basher ng kanyang ina na si Jeneline Nunez o Gina Nunez matapos sasagutin nito ang komento na nasabing basher sa website ng isang TV station kung saan nakapost ang picture ng actress na ikinasal sa kanyang childhood sweetheart na si Blessy Arias. Sa kanyang sagot, nagpakilala si Grace na siya ang anak ng nilalait nito sa nasabing post. Anya, sinabi rin ng Diyos na bawal ang manghusga ng tao. Hindi niya umano alam kung sino ang Diyos nito, ngunit mukhang si Satanas umano ang dinidiyos nito. Ayon pa rin kay Grace, kung walang magandang lalabas sa bibig nito ay huwag na lamang itong magsalita dahil isa itong nakakadiring tao. Una rito nagkomento ang nasabing basher na sinabi umano ng Panginoon ang katagang humayo kayo at magpakarami. Ngunit paano umano dadami sina Osang at Blessy samantalang pareho itong babae. At iyan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. O ito, babala naman ito sa mga jeepney drivers dyan at sa lahat ng mga motorista. Sumunod po tayo sa batas trapiko at kung maaari magkaroon ng ang bawat sasakyan ng dashcam para mahuli ang mga tiwaling driver. Katulad na lang nitong trending news na ito na ihatid sa atin ni RH44 Bien Dacles kung saan makikitang ginit-git ng jeepney driver ang isang sasakyan at ang driver pa ng jeep ang nagalit. Ito panoorin natin sa report na ito. Trending ngayon sa social media ang video ng isang jeep na nanggit-git ng sasakyan sa kahabaan ng Tandang Sora, Quezon City. Ayon sa nag-upload ng video na si Jose Albelda, nagmamaneho siya sa may intersection nang bigla siyang git-gitin ng isang jeep. Ang mas masama pa umano ay imbis na siya ang mapikon, lakas loob pa siyang sinisi ng jeepney driver at pilit na hinarangan ang kanyang daraanan. Hindi pa nakontento at bumaba pa ang jeepney driver sa kanyang sasakyan at nilapitan ang biktima. Umiwas naman sa away ang driver at isinumbong na lang ang jeepney driver na may plate number na TEG-759 sa mga otoridad. Para sa MBC Network News, RH44, Bien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Sa ating good news, hindi na magiging malungkot at maikli ang inyong magiging selebrasyon sa Pasko at Bagong Taon. Ito'y dahil sa deklarasyon na long weekend sa mga pinakayantay na holidays ng mga Pinoy. Alamin natin ang detalye ng magandang balitang yan sa report ni RH09, Tani Casulia. Magandang balita para sa mga nagbabalak na matagalan at out of town o out of the country trip. Ito'y matapos ideklara ng Malacanang bilang special non-working holiday ang December 26, kinabukasan ng Pasko at ang January 2, ikalawang araw ng Bagong Taon. Sa bisa ng Proclamation Number 117 na pirmado ni Acting Executive Secretary Menardo Guibarra, pinal nang idineklarang walang pasok ang mga naturang araw. Nakasaad sa proklamasyon na layunin ang pagdideklara ng non-working holidays na bigyan ng pagkakataon ang mga pamilyang Pinoy na makapagsama-sama at ma-enjoy ang Pasko at selebrasyon ng Bagong Taon. At yan ang ating good news! RH9, Sani Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Isa sa mga malaking balita ngayong taon ay ang pag-hack sa bangko ng Bangladesh kung saan nailabas ang humigit-kumulang na $100 milyong. Kasabay ng balitang ito, ilang bangko sa Pilipinas ang nadamay. Pero alam niyo ba kung paano nasangkot ang Pilipinas sa malaking bank heist na ito? Alamin natin sa report ni RH49 Rita Salonga. Sa pinaka-latest development sa kaso ng Bangladesh Central Bank heist, base sa resulta ng investigasyon, di umano'y may kinalaman ng ilang mga bank officials sa Bangladesh sa tinaguriang isa sa pinakamalaking cyber hack sa buong mundo.
Ayon sa nasabing report, may ilang mga bank officials ang sinasabing guilty sa pagpapabaya, ngunit hindi sinasadyang nadawit lamang sila sa nasabing krimen. Lumabas rin sa nasabing report na may mga officials ng Bangladesh Central Bank na sadyang ginawang madaling i-hack ang koneksyon ng kanilang bangko sa SWIFT Global Messaging and Payment System. Noong Pebrero ng kasalukuyang taon, naganap ang pag-hack sa Bangladesh Central Bank kung saan mahigit kumulang $101 million ang nakuha at inilipat sa iba't ibang bangko dito sa Pilipinas at Sri Lanka. Nag-resign na si Bangladesh Central Bank Governor Atiur Rahman ilang linggo pagkatapos pumutok ng balita. Nag-imbestiga na rin ang Pilipinas sa nasabing hack. Pati mga opisyales ng Rizal Commercial Banking Corporation, ang money exchange service kung saan pinapalit ang mga nasabing pera, pati mga kasino kung saan ipinadaan ang pera at si Kim Wong, isang casino junket operator na siya ring nagsauli ng mahigit $15 million ay na-question na rin. Ngunit paano nga ba nangyari ang heist o ang pag-hack sa Central Bank ng Bangladesh? Sino ang unang nakaalam dito at ano ang development na sa nasabing kaso? Para sa kabuuang balita, maglagon lang sa www.tcrhnews.com. Para sa Alam Ba News, RH49 Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. O ito naman, para sa mga mahilig mag-hiking o umakyat ng bundok, may naimbento na ang no-zip sleeping bag. Kung para saan ito at kung paano ito makakatulong sa mga nature lover, alamin natin sa report ni RH44 via Daco. Nature lover ka ba? I think you should own this no-zip sleeping bag. Ito ang sleeping bag na hindi na kailangan ng zipper, kung kaya't makasisiguro kang ang iyong sleeping bag ay hindi masisira kapag ikaw ay nasa ibang lugar. Ang no-zip sleeping bag ay ang mobile sleeping system na miniminize ang hassle habang minamaximize naman ang comfort na dulot sa'yo. Sa halip na zipper, pinalitan ito ng magnets kung saan madali ka ring makakapasok dahil meron itong expandable shape. Simple slide in the bag, throw the batwing-like flaps over, at presto! Maaari ka nang matulog ng mahimbing. Isa pa sa magandang feature ng no-zip sleeping bag ay ang kakayahan nitong mag-adapt sa temperature sa labas. Kung ang mga mummy bags ay pinapanatiling mainit ang loob ng sleeping bag, ang no-zip sleeping bag ay pinalalabas ang init upang presko ang iyong pakiramdam sa loob. Ngunit kapag malamig naman ang panahon, ay napapanatili nitong mainit ang loob ng bag. At yan ang ating Newscovery, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Balita mula sa Estados Unidos, Russian President Vladimir Putin kinilala bilang world's most powerful person. Kinilala ng Forbes magazine si Russian President Vladimir Putin bilang world's most powerful person. Ito na ang pang-apat na beses na nakuha ng Russian President ang posisyon. Paliwanag ng US Business Magazine na tuloy-tuloy ang ginagawang trabaho ni Putin para sa impluwensya ng kanyang bansa na kinikilala din sa buong mundo. Pumangalawa naman sa listahan si US President-elect Donald Trump habang pangatlo naman si German Chancellor Angela Merkel. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Mukhang magkikita muli sina Coach Alden Ayo at Coach Jamaica Harin matapos mabalita ang nagpaalam na sa San Beda Red Lions si Coach Jamaica. Ayon sa mga ulat na maalam na si Coach Jamaica mula sa kanyang NCAA champion San Beda Red Lions at mukhang tatanggapin ang bakanting posisyon sa National University Bulldogs. Kamakailan lang bumawi si Coach Jamaica sa San Beda Community at nakapag-champion sa NCAA Men's Basketball Tournament matapos matalo sila noong nakaraang taon sa Letran Knights na pinamunuan naman ni Coach Alden Ayo. Dito nagsimula ang rivalry sa pagitan ng dalawang coach.
Una nang lumipat papuntang UAAP si Coach Aldin Ayo nang tanggapin niya ang offer ng De La Salle Green Archers at matulungan silang makakuha ng championship. Samantalang bumitiw naman sa head coaching position si Coach Eric Altamirano ng NU matapos mabigong makapasok sa Final Four. Nababalitaang si Coach Jamaic na nga ang papalit kay Coach Eric dahilan para muling magkita sina Coach Jamaic at Coach Aldin Ayo sa magkaparehong liga. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Isang galit na Ses Quezada ang nabasa ng mga kaibigan at followers nito sa kanyang Facebook account dahil sa pagrarant na aktres sa isang film festival. Sa kanyang post, sinabi ng aktres na never siya nagrant sa Facebook at first time niya umanong gagawin iyon dahil galit siya. Anya awardee siya sa Indie Film Festival para sa bayani ng Pinilakang Tabing Award kasama sina Jen Arcilla, Vanji Labalan at Nova Villa. Ngunit pagdating niya raw sa venue ay hindi siya kilala ng mga tao sa reception area. Tinanong pa raw siya sa reception kung sino siya hanggang sa malaman niyang wala pala ang kanyang pangalan sa VIP list. Dahil pinagtitinginan na raw siya ng mga tao kung kaya't nagdesisyon siyang umalis na lamang, ngunit pinigilan umano siya ng isang babae at humingi ng dispensa. Dinala at pinaupo umano siya nito sa VIP seat na walang pangalan, kung saan ang tanungin niya raw ito kung bakit wala siyang pangalan doon. Sinabi umano na nagdala sa kanya na nilipad ng hangin. Anya, nasa mall sila at wala sa beach, kaya't paano umano liliparin ng hangin ang kanyang pangalan. Maya-maya umano ay dumating ang nag-imbita sa kanya na si Ryan Fabis at nagsorry, ngunit galit na umano siya ng mga oras na iyon kung kaya't umalis na lamang siya dahil sa pagka-insulto. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. At sumayin nyo naman ang kalahating oras sa ating balitaan, mga impormasyong dapat ninyong malaman saan mang sulok ng mundo. Sa ngalan ng bumubuo ng MBC Network News, ako po ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antinor Jr. Bukas alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News.